speaker is going to give his 12 minutes constructive speech. Mr. Tyler, are you ready? Mga kauturan, sa kaya ginsiling sa affirmative speaker, nga pagkabasa niya ng Isaiah 56, 6-7, kay gintumilian ko siya kuno sa pagbasa sini. Kag nagkauna-una ko siya ngayon proof text nga nagapadayon pa ini sa New Testament. Pero ato na matud Andre, sa pag-question ko sa iya, nga may dala hindi nga mga sinunog ng mga halad, kag may mga offering ini, which is referring to the Old Testament. Kung padayonon na yung sabat, hindi padayonon man ang mga sinunog ng halad. That's why, question ko sa akong inibla na bilog pa sa Old Testament o kung dala rin New Testament. Hindi klaro ang iyang sabat. Nga ka silang siya, pwede lang kuno yan sa New Testament. Hindi na yan pwede. Kaya ang New Testament subong, wala na niya sinunog ng halad. So, sa lahat ito yung pag-quote sa Isaiah 56, hindi pwede na sa pangaturungan about the Sabbath. Now, secondly, ganyan pamangkot ko siya kung may tagna lawan sa Old Testament, nga pauntaton ang Sabbath. Di, kin-quote ko ang Isaiah chapter 1, verse 13, nga pauntaton ang festival, ang new moon, ang Sabbath. Amo na hindi ba sabat actually sa mga Sabbatista? Kaya sinila, ang Sabat lang niya krusing tao, agin pauntat. Then question ko, ano niya ang Sabat? Hindi, aside from the new moon and aside from the yearly. Inevitably, that is the weekly Sabat. Sa Hosea chapter 2 verse 13, silindre, I will bring an end to all her joy, her feasts, yearly na pista, her new moons, kada bulan na, her Sabbaths. Kaya naman na, hindi ba na yearly, kaya hindi ba na monthly, kundi weekly, and all her solemnities. I will bring an end. Ano mo silingon sa end daw? Na to sa iya ko nang gapadayon pa yan sa mga Sabbatista, gapadayon pa yan ko sa New Testament. Pero panagdanan tayo sa Old Testament, nga pauntaton. Kung moral law na, suno sa contention sa mga Sabbatista sa pagkul sa kalibutan, ang moral law, lagi na pauntat. Pwede ba na ang hindi ka panging babae, hindi pang lalaki, pauntaton? Hindi, pwede kayo moral law, ayaw na mo. Pwede ba lang ang commandment ka, hindi ka mangawat, pauntaton? Pwede na ba mangawat ng mga tao? Kakaamang silang hindi ka binotig, pauntaton ba na? Hindi pwede mauntat kay moral law. Klaro, ang Sabbath is ceremonial law. Kaya pauntaton mo. Kaya ang mga ceremonies, pauntaton na. Sunod sa Leviticus chapter 23, yan na sila niya kung ang ulang day apart ang weekly Sabbath. Araw na niya mga Sabbath, weekly Sabbath, ang monthly Sabbath, yearly Sabbath, Passover, Feast of the Booths, tanan na, pauntaton. That's why, ako na natin ilan kayo sa atong mga kultura niya sa Balista, nga nagsiling na ang Diyos pauntaton, ilaya sige yung layabon. Now, there is sa siling niya sa Luke chapter 4 verses 16 to 18, nga kinabatasan sa Ginoo nga mag-obserba sing Sabat magkadto sa Sabado sa templo. Mga katuran, hindi na rason nga kundo ta ang pag-obserba ni Kristo sa pagkadto sa templo. Kasi si Kristo na tao suro sa kasubuan. Siya nagpa-circumcise ng 8 days siya. Siya ginopera naman to sa templo sa dokmo kang tunay. Sundon na blay na, hindi man. Siya nag-observe sa mga Passover, sundon na blay na, hindi man. So, ano ni ang depikto sa exegesis ang mga kauturan na ito ng mga Seventh Adventists. In fact, sa Luke chapter 4 verse 28, gusto sa mga Sabbatista, mga paksyon si Kristo, gindala sa kilis sa Pilas, kag gusto kay Tiklod. So kung buhay kini ang atong Ginoo subong, ang una gali patay siya sa Palestine. Now, amo na atong tandaan. Sila nga dio ang mga sa Luke chapter 23 verses 5 to 6, ang mga babae nag-obserba sa Sabat after Jesus Christ died. Maski ano muna ka tunog-tunog na sa Luke chapter 23 verses 5 to 6, hindi amo ina ang ginapangita naton nga priba. Kaya natumduman mo, Pastor Loaya, ang atong nga proposition na resolve that the 7th-day Sabbath is binding to Christians after Christ's resurrection. Tinapatay ba na ganin si Yeso Cristo? Ano ba sa lubnanan? Basahon mo na nga, bro. Kundi isa lang nga, bro.
Ang ginabangitan diya, diin na sulat sa Biblia, nga after si Yeso Cristo nag-resurrect, nagabadayo, pinagyapon ang pag-obserba sa Sabat. Ginasiling sa John chapter 19, verse 30, nga, it is finished. Na-finish na tutanan nga mga sacrifices. Ginasiling sa Luke 24, verse 44, He fulfilled what is written in the law and the prophets. Gin-fulfill na Yeso Cristo. Pati ang pagawang taton, gin-fulfill na Yeso Cristo. Sa Romans 10:4, ginasiling, Christ is the end of the law. Ano pag mas klaro din na? Maski siling na law of Moses or law of God. Pero ginasiling sa Romans 10:4, Christ is the end of the law. Ano paglay ang panumduman mo sa law daw? Kundi law of Moses or law of God. Sa Galatians 4, ginasiling, at sa Romans 4 nga, we are not under the law, but under the grace. Pero galing pa tayo yung gyapon ng law, kundi nagsila. Now, sila nga din sa Matthew 5:17, ang aton ginawang Hesus Kristo na nagkari hindi sa pagguba sa kasuguan kundi sa pagtuman sinin. Kaya sinira hasta nga hindi matuman ni wala sing isa ka kudlit man sing isa ka pulong nga magdula diri. Pero daw mga kauturan in-fulfill din ni Hesus Kristo. Therefore, ang law ng prophets natuman na, nauman na. Tingnan pa tayo nun naman yapon. Galing ang pag-quote sa mga kauturan natin nga sa balista, ginpotol lang. Amo na sila nga nagkulang sa 1 Corinthians 4:6 o kung nagsobra sa interpretasyon. Hindi ka magkulang magsobra sa Biblia mo. Sila ni Hesus Kristo sa Matthew 5:17-18. I tell you, I have come not to abolish the law and the prophets. Wala na kong tanda. But heaven and earth will not pass away until these are all fulfilled. Sige na fulfillin na. Kung natapos na, now, ginsiling na nadre, nga ang no need for, ano need, kuno does not mean dulaon. Sino magaling ang pulo, sige isang bagay, hindi mo naman kinahanglan. No? Diba? Kaya ang iyang kahulugan sa no need does not mean hindi yapon pag dulaon. Tingnan sila sa Biblia, no need na ni Sabat, kung tato na ni. That's why hindi yapon yung dulaon ang Sabat. Sa Hebrews chapter 4, verses 9-10, ako na pagkabasa akong dre, kaya nag-quote sa kaina sa Biblia. Nga, ginang silindre nga, ano din, 9-10. Now, if Joshua had given them rest, he would not have spoken afterwards of another day. Di another day ni. Diya mag-insindiya, another day sa Badong Yapon. Tibla sa, ang sakto nga pa una-una, Saturday, kag Sunday. Ang Sunday, another day, tibla. Pero kung Saturday, paano mas lang another day ni? The same day na. Wala sila ang Sabatista na itong kulturan, sorry to say, wala kita nagpati sa Biblia. Now, ang ikatuwa ng interpretation rin mga kulturan, no? Sa Hebrews 4:3. Now, Hebrews 4:3. For we who believe enter into the rest. Sa mga tao, sa mga Kristiyano, nga nagtuho kay Kristo, entered into the rest. Si Kristo nga doon nga, palahawayan mo. Hindi na ang 7th day. Kasi sila ni Kristo sa Matthew 11:28, come to me, all you who are heavy burdened, and I will give you rest. That's why mo itong sila ni Kristo sa Mark chapter 2, verses 28-29. The Son of Man is the Lord even of the Sabbath. So, brother sa Sabbath, that's why ang ating observan, hindi yung Sabado, kundi si Kristo, magtuo kay Kristo. Sa Acts chapter 15, sa konsilyo sa mga Hudyo, verse 10, sila ni St. Peter, ang nagtuo kay Kristo, ang tuya, ang maluwas, pinagi sa grasya sa ating Ginoong Kristo. Now, ang ako lang din challenge mga kultura, no? Sa Colossians chapter 2, verse 16, ngayon na sila ni Brother Christopher Loya, na wala kityan nuntan, ano pag-explica mo niyo? Sila ni St. Paul, therefore, you shall not be judged anymore by the weekly festival, by the Sabbath, and by the monthly festival. Ako mapagdama sa akong dito. Let them no one pass judgment on you. All festival, or new moon, or Sabbath, these are shadows of the things to come,
things to come, the reality belongs to Christ. Dahil bang mas klaro sa inyo? Hindi kinapagdusgan sing yearly Sabbath, monthly Sabbath, kag weekly Sabbath. Kaya those are the shadow of the things to come. Ang things to come, amo sa Iso Kristo, amo ang aton nga rest. Sa bagong langit at bagong dutaya, wala na tiya sila nga gabi kag adlaw, kundi adlaw-adlaw sa tuya, rest sa aton Ginoong sa Kristo. Kaya ang rest niya, sunod sa Isaiah, Salmo 93, rest amo ang kapahuwayan sa sala. That's why sala na ang Seventh Adventist, nagsilig nga sa bagong langit at bagong duta, mag-observar magyapon sa ikapitong adlaw. As if lang nga may adlaw at may gabi magyapon sa bagong langit at bagong duta. So, sa Hebrews 10:25, next Linda, let us not forget our meeting together. Ano yung meeting sa mga Kristiyano yan? Sa Acts chapter 20, verse 7, on the first day of the week, which is Sunday, we met together. Si Paul nagwali, kag nagbukap, nagtipik-tipik sila napay, nga muna kami sa subong, kag naglakat pagkaaga. Ano yung tinatipunan si mga Kristiyano? Hindi niya Sabado, kundi adlaw ng Domingo. Sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 2, sila ni St. Paul, this is my command, just like my command also to the churches in Galatia. On the first day of the week, or Sunday, you gather your offerings. Di ka pala nagahimo sa offerings mo, kundi sa panahon, sa pagkasimbol together, pag-breaking of the bread. Klaro sa Biblia, sa New Testament, nga wala naging sugo ang Sabat. Klaro sa Biblia, nga mga Kristiyano wala nag-observar sa Sabat, si Iso Kristo kag iyang mga apostoles, ang ilang inobserbahan ang first day of the week. Nga si Iso Kristo, nagimo sa bagong creation, kag nagilway sa mga tao, hindi sa Ehipto, kundi sa sala. That's why mga kuturan, ako na nila gina-rest ang case ko, nga sa kasubok lang galing, ang aton mga kauturan ng mga Sabadista, nagbigit sa 1863, sa Kahirin Bulay, nagpanudlog na sila kuno ang tama. So hindi ko makapagdi mga kuturan, nga isa ka babae, nga nagasiling niya siya niya ang tama. Ang bilog niya ang Kristyano, sa muna sala. Okay. It's an affirmative speaker.